Ligtas na ang lagay ngayon ni NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at ng kanyang kapatid matapos silang tambangan kagabi sa Maynila. Isang barangay tanod na saksi raw sa pangyayari ang nagkwento sa nakitang pag-ambush mula sa Maynila. Nakatutok live at exclusive si Emil Sumangil. Emil. Mel, gumugulong na ang investigasyon ng Manila Police District kaugnay ng pananambang kay NBI Deputy Director for Technical Services Reynaldo Esmeralda at sa kapatid nitong pulis na si SPO1 Nilo Esmeralda. Ako nga po yung nabigla dahil Sa pamamagitan ng testigo na itatago namin sa pangalang Elias, nabuo ng MPD ang spot report na naglalaman ng detalye kung saan, kailan at paano tinambangan ang convoy ni NBI Deputy Director for Technical Services Reynaldo Esmeralda. Ayon sa barangay tanod na si Elias, nakaposte daw siya pasado alas 7 ng gabi sa di kalayuan sa Apasible Street sa Paco, Maynila. Traffic at matao raw sa lugar noong oras na iyon. Una raw niyang nakita na pumarada sa tulay ng Justo Lucban sa kalye ng Apasible ang dalawang lalaking sakay ng isang motorsiklo. Naghinala raw siya sa galaw ng mga ito. nasa bangketa. Okay. Sumandal di sa may tulay. Naninigarilyo. Na parang may inaantay. Tapos may hawak na cellphone. Nung medyo traffic na, saka may parating na dalawang sasakyan. Bigla siya sumakay doon sa likod ng motor. Okay. Tsaka pag parang may hinugot siya doon sa may jacket. Naka-jacket siyang itim. Okay. Dalawa sila. Biglang pumutok. Ilang minuto pa raw ang lumipas, sumakay na ang dalawang lalaki sa motorsiklo. Lumipat ng pwesto at nagtungo sa kabilang direksyon ng kalsada. Hindi nagtagal, putukan na. Maya, ito na. Traffic. Traffic na dito sa tulay ng Lokban. Okay. Iminto na yung mga sasakyan. Maya, narinig akong putukan. Pagtingin ko ganun, yung naka-single na motor, naka-angkas yung isa, yun ang nagpapaputok. Sa kanya raw nakita ang kulay berdeng SUV ang pinupuruhang putukan ng mga suspect na kabilang sa 3-vehicle convoy. Napatigil daw ang convoy ng maipit sa traffic na sinamantala daw ng mga suspect. Ang backup daw ng SUV ay isa raw kulay puting AUV. Napatigil din daw ng magkaputukan. Una, tatlo. Hanggang umabot na 4. Pagdating 4, yun, sunod-sunod ang putok. Diyan po yung hinto ng sasakyan nila. Bakit huminto? Traffic po eh. Kayo ho, anong nabigla rin ho kayo? Opo. Ay, kumakain po ako ng fishbowl eh. Nagulat tapos? din po ako. Pagtingin kong ganun, may nakita akong baril, pumuputok. Gaano ho kahaba yung baril? Ganyan kahaba. Baby Armalite mo. Bagamat walang suot na crash helmet ang nakaangkas sa motorsiklo na itinuturong na mutok ng M16 Armalite rifle, hindi raw niya namukhaan ang itsura nito, pati na ang plaka ng motorsiklo. Pagtapos ng putukan, dinampot ang mga bata yung mga basyo. Kasi sinisigawan nga namin ang takbuhan ng mga bata. Sa MPD spot report, may 8 basyo daw ng M16 ang na-recover sa crime scene. Hindi naman bababa sa 12 tama ng bala ang tinamo ng sasakyan ni Esmeralda. Swerte namang nadaplisan lang siya sa ulo. Nadaplisan naman sa dibdib ang kapatid niyang pulis na si Nilo. Makikipagtulungan ng MPD sa NBI at sa CIDG sa isasagawang investigasyon para agad na madakip ang mga nasa likod ng ambush. Kagabi nga, napasugod sa Manila Doctors sa mga opisyal ng NBI matapos dalhin doon sina Esmeralda at grupo nito. Sa medical bulletin naman na inilabas ng Manila Doctors Hospital kaninang tanghali, idineklara ng nasa ligtas ng kalagayan sina NBI Deputy Director Esmeralda at ang kanyang kapatid. Most probably baka ricochet na lang nagkahiwa-hiwalay ng bullet mula lumamas. So hindi directly. Sa pagtaya ng mga attending physicians sa loob ng 2 hanggang 3 araw, makakalabas na ng ospital sina Deputy Director Esmeralda at ang kapatid nitong si Nilo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.